Welcome to Tagalog Bible Voice. Exodus chapter 21. Kaibigan, dito sa chapter na ito, parang biglang nag-shift ang kwento from dramatic miracles to very practical na mga batas. Para itong handbook ng isang bagong nation. Imagine mo, parang bagong lipat ka sa isang bahay, tapos kailangan may house rules para maging maayos ang samahan. Unang pinag-usapan dito ay tungkol sa mga alipin o servants. Noon kasi normal ito sa society nila, pero may malinaw na limit. Halimbawa, kung Hebrew servant ka, magsiserve ka lang ng 6 years tapos sa 7th year, free ka na. Parang kontrata lang, hindi habang buhay. At kung may pamilya ka na nabuo habang nagsiserve, may specific rules kung paano sila mananatili o sasama sa'yo. May interesting detail pa. Kung yung servant ay ayaw umalis dahil mahal na niya yung amo at pamilya niya, pwede siyang magstay permanently. Pero may simbolo ito. Bubutasan ang tenga niya sa pinto bilang tanda ng lifelong commitment. Parang sinasabi niya, pinili kung manatili. Next, may batas din tungkol sa mga babae na ibinibigay bilang asawa. Dapat tratuhin sila ng maayos. Hindi pwedeng basta pabayaan o abusuhin. Kung hindi sila alagaan, may karapatan silang maging malaya. So kahit ancient times, may protection pa rin. Tapos napunta tayo sa mas mabibigat na usapan, violence at justice. Halimbawa, kung may pumatay, malinaw may kapalit. Pero kung aksidente, may safe place na pupuntahan, parang refuge. Makikita mo dito na may distinction ng intent kung sinadya o hindi. Kung may nanakit ng magulang, sobrang bigat ng kasalanan noon. Ganon din kung mangkidnap. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang pamilya at respeto sa kanila. May mga practical examples din, like kung nagaway ang 2 tao at nasaktan ng isa, kailangan bayaran ang lost time at pagpapagamot. Parang modern day compensation or damages. May part din tungkol sa eye for an eye, tooth for a tooth. Pero hindi ito para maghiganti. Para ito sa fairness. Para hindi sobra ang parusa. Kung ano ang damage, yun lang ang kapalit. Controlled justice, hindi emotional revenge. Interesting din yung tungkol sa sahayop. Kung may toro na nanakit o nakapatay, may responsibility ang owner. Lalo na kung alam na niyang delikado yung hayop pero pinabayaan pa rin. Parang today, kung may dangerous dog ka, responsibility mo pa rin kung may mangyari. Sa kabuuan, kaibigan, itong chapter na ito parang sinasabi, ang tunay na pagiging bayan ng Diyos hindi lang sa worship, kundi sa araw-araw na trato sa isa't isa. Justice, fairness at responsibility, yan ang foundation. Parang reminder din sa atin ngayon, kahit gaano ka-spiritual ang isang tao, makikita pa rin ang puso niya sa kung paano siya makitungo sa kapwa, lalo na sa mahihina. Dahan-dahan lang natin i-absorb. Kasi kahit luma ang mga batas na ito, marami pa ring wisdom na applicable hanggang ngayon. Exodus chapter 22. Kaibigan, tuloy-tuloy pa rin tayo sa mga batas. Pero dito, mas practical pa, parang usapang araw-araw na buhay. Parang sinasabi ni Lord, ganito kayo mamuhay ng maayos bilang isang community. Una, tungkol sa pagnanakaw. Kung may nagnakaw ng hayop tulad ng baka o tupa, hindi lang niya ibabalik, kundi magbabayad siya ng mas marami. Halimbawa, 5 baka kapalit ng 1 baka, 4 na tupa kapalit ng 1 tupa. Parang today, hindi lang refund, may penalty pa. Kasi hindi lang property ang nawala, pati kabuhayan. May interesting scenario pa. Kung ang magnanakaw ay nahuli sa gabi at napatay habang pumapasok sa bahay, walang kasalanan ng may-ari. Pero kung sa araw nangyari, may accountability na. Parang sinasabi, iba ang self-defense sa malinaw na sitwasyon. Tapos, kung wala talagang pambayad ang magnanakaw, siya mismo ang magtatrabaho bilang bayad. Parang forced restitution, hindi siya makakatakas sa responsibility. Next, usapan naman tungkol sa negligence. Halimbawa, pinabayaan mong manginain ang hayop mo sa field ng iba. Kailangan mong bayaran gamit ang best ng sarili mong ani. Hindi pwede yung tira-tira lang. Parang lesson, kung ikaw ang may kasalanan, give your best in making things right. Ganon din sa sunog, kung nagliyab ang apoy mo at kumalat sa field ng iba, ikaw ang liable. Parang modern day accident, kahit hindi mo sinadya, kung ikaw ang cause, may responsibility ka pa rin. May part din tungkol sa pagpapahiram o pag-iingat ng gamit. Halimbawa, may ipinagkatiwala sa iyo tapos nawala, kailangan malaman kung ninakaw ba o napabayaan. Kung napabayaan mo, babayaran mo. Pero kung talagang ninakaw at napatunayan, hindi ka mananagot. Parang insurance claims ngayon, kailangan malinaw kung saan nagkulang. Tapos biglang napunta sa moral at social laws. Halimbawa, kung may lalaki na nanligaw at nakasama ang isang dalaga na hindi pa engaged, kailangan niya itong pakasalan at magbigay ng tamang bride price. Pero kung ayaw ng tatay ng babae, magbabayad pa rin siya.
Parang sinasabi, hindi laro ang relasyon, may responsibility. Mahigpit din ang babala laban sa sorcery, bestiality at pagsamba sa ibang Diyos. Sobrang seryoso nito noon. Ipinapakita kung gaano kaimportante ang faithfulness kay Lord. Then, napakaganda ng part tungkol sa mga mahihina, foreigners, widows at orphans. Sabi ni Lord, huwag silang aapihin. Kasi kung umiyak sila sa Kanya, pakikinggan niya sila. Parang malinaw, ang Diyos, kakampi ng inaapi. May instruction din tungkol sa pagpapautang. Kung magpapahiram ka sa mahirap, huwag mo silang pahirapan sa interest. At kung kukunin mo ang cloak nila bilang collateral, ibalik mo bago gumabi. Kasi yun ang ginagamit nilang kumot. Ang ganda, no? Parang sinasabi, oo, may utang, pero huwag mong kalimutan ang compassion. May reminders din about respect. Huwag mong lalaitin ang Diyos o ang leaders. At ibigay mo ang first fruits, yung unang ani at unang bunga, kay Lord. Parang acknowledgement na lahat galing sa Kanya. At lastly, may simpleng utos. Huwag kumain ng karne na kinain ng mabangis na hayop, ibigay na lang sa aso. Parang practical health rule din. Sa kabuuan, kaibigan, itong chapter na ito parang nagtuturo ng balance, justice at mercy. Oo, may consequences ang mali, pero may puso rin para sa mahihina. Kung iisipin mo, parang sinasabi sa atin ngayon, hindi sapat na wala kang ginawang masama. Mas importante rin na actively kang gumagawa ng tama, lalo na sa kapwa na nangangailangan. Dahan-dahan lang. Pero ang lalim ng wisdom, no? Exodus chapter 23, alam mo, dito sa chapter na ito, parang kinakausap talaga tayo ni God tungkol sa kung paano mamuhay ng tama, hindi lang sa harap niya, kundi pati sa kapwa natin. Una, sinabi niya na huwag tayong magsisinungaling o magpapakalat ng false na balita. Parang sa panahon ngayon, yung fake news, sabi niya, iwasan mo yan. Huwag ka ring sasama sa karamihan kung mali naman ang ginagawa nila. Kahit marami sila, kung mali, mali pa rin. Tapos may paalala rin tungkol sa pagiging fair. Kahit kaibigan mo o kahit kaaway mo, dapat patas ka. Halimbawa, kung nakita mong nawawala yung hayop ng kaaway mo, ibalik mo pa rin. Parang sinasabi ni God, huwag mong hayaan na galit ang magdikta ng gagawin mo. Piliin mo pa rin ang tama. Meron ding utos tungkol sa pagpapahinga ng lupa at ng tao. Every 7th year, pahinga ang lupa. Parang binibigyan ng chance na mag-recover. At every 7th day Sabbath, pahinga naman ng tao. Ang ganda, no? Kasi kahit si God, gusto niya na hindi tayo puro trabaho. Kailangan din natin ng pahinga para ma-renew. Pagdating sa mga pista o feasts, inutusan niya ang mga Israelites na mag-celebrate 3 beses sa isang taon. Parang reminder na huwag kalimutan magpasalamat. Hindi lang puro hingi kay God, kundi marunong ding magbalik ng pasasalamat. Tapos, may interesting part. Sinabi ni God na magpapadala siya ng angel na magga-guide sa kanila papunta sa promised land. Pero may warning. Sundin nila ito kasi dala nito ang authority ni God. Parang GPS na galing mismo kay Lord. Pero kailangan mong sundin ang direction, hindi yung sarili mong gusto. At sinabi rin niya na dahan-dahan niya ibibigay ang lupain sa kanila, hindi biglaan. Kasi kung biglaan daw, baka hindi nila kayang alagaan. Ang ganda ng insight dito. Minsan, hindi agad binibigay ni God ang blessing kasi pinaghahanda niya muna tayo. Sa huli, malinaw ang message. Kung susunod sila kay God, pagpapalain sila, magiging healthy, magiging fruitful ang buhay nila at iingatan sila sa panganib. Parang simple lang pero ang lalim, sumunod ka, maging tapat, maging mabuti, kahit mahirap at si God na ang bahala sa iyo. Ganun talaga, parang buhay natin ngayon. Hindi laging madali pero may direction. Basta makinig lang tayo.